Si Denji, dating mahirap na bata, naging chainsaw man matapos makipagsanib sa alaga niyang semi-aso na si Pakita. Ginamit niya ang kapangyarihang ito para pumatay ng mga demonyo at kumita ng pera. Nagsisimula ang kwento kay Denji, isang binata na nagising sa maliit na barong-barong sa gubat. Habang papunta siya sa bayan, iniisip niya kung paano siya kikita ng mas marami pang pera. Ayon sa kanya, kaya niyang kumita ng 60,000 yen kada buwan kung magpuputol lang siya ng puno. Pero hindi doon nagtatapos, naibenta na rin niya ang isang kidney niya sa halagang 1.2 milyon yen at ang kanang mata niya sa 300,000 yen. Kahit ganun pa man, may utang pa rin siyang higit 38 milyon yen. Kasama niya ang devil companion niyang si Pakita. Laging handang lumaban para mabuhay. Dahil ang trabaho nila ay pumatay ng mga devil, at malaking pera ang kapalit nito. Halimbawa, isang bangkay ng devil ay pwedeng ibenta ng 300,000 yen. Makikita natin si Denji matapos talunin ng isang devil. Biglang lumapit ang isang lalaki at sinabing malaki ang halaga ng devil sa black market. Binayaran siya ng 400,000 yen, pero matapos bawasan ng mga fees at interes sa utang niya, 70,000 yen na lang ang natira. Karamihan sa pera napunta sa bayarin. Kaya ang natira lang para sa kanya ay pambili ng isang pirasong tinapay. Habang nasa sasakyan, tinanong ng driver kung bakit si Denji ang inuutusan sa halip na mga tunay na devil hunter. Ang sagot, dahil malaki ang utang na iniwan ng tatay ni Denji at loyal siya sa Yakuza. Hindi rin kasi basta-basta pumapasok ang mga totoong devil hunter sa mundo ng Yakuza. Isang lalaki pa nga ang nag-alok kay Denji ng 100 yen kapalit ng pagkain ng sigarilyo, agad niya itong kinagat dahil kailangan niya ng pera. Binalaan din siya na kahit tumakas siya, hahanapin pa rin siya ng Yakuza. Balik sa barong-barong, nangangarap si Denji ng normal na buhay, simple lang, gaya ng tinapay na may palamang jam. Pero alam niyang malabo siyang magkaroon ng girlfriend o makabayad ng utang. May flashback kung saan makikita si Denji sa libingan ng kanyang ama. Doon, sinabi ng Yakuza na iniwan sa kanya ng tatay niya ang malaking utang bago ito namatay. Doon din unang nakilala ni Denji si Pakita, na sugatan noon. Sa halip na tapusin ng devil, inalok niya ito ng dugo para makabawi ng lakas. Mula noon, naging magkasama sila at napatunayan ni Denji ang sarili sa Yakuza sa pagtulong sa kanila pumatay ng devil. Pero sa kasalukuyan, hirap si Denji makatulog dahil sa gutom at kakaisip tungkol sa pera. Nagsimula rin siyang umubo ng dugo, tulad ng kanyang ina na may sakit sa puso. Isang araw, dinala siya ng Yakuza sa isang warehouse para raw pumatay ng devil. Pero pagdating nila, walang devil sa paligid. Bigla na lang siyang pinasalamatan ng Yakuza at sa isang iglap, naipako ng espada si Denji at si Pakita. Doon nalaman na nakipagkasundo pala ang Yakuza sa isang devil, ang zombie devil. Ginawa silang alipin kapalit ng kapangyarihan. Nilate ng zombie devil ang Yakuza at ipinahayag na gusto niyang burahin lahat ng devil hunters. Duguan at sugatan, sinubukan pa ring tumakas ni Denji mula sa mga zombies pero naabutan din siya at pinagsasaksak hanggang sa mamatay. Habang naglalalawa ang dugo ni Denji, damaloy ito papunta sa bibig ni Pakita. Nagising si Pakita at naalala ang mga pangarap ng kaibigan niya, ang magkaroon ng normal na buhay. Sa huling pagkakataon, sinabi ni Denji kay Pakita, "Kapag namatay ako, ikaw na ang gumamit ng katawan ko. Para kahit papaano, matupad mo ang pangarap kong mabuhay ng normal." Matapos mapatay, muling naibangon at pinagaling si Denji ni Pakita. Pagmulat niya, narinig niya si Pakita na nagsabing tuwang-tuwa siya tuwing ibinabahagi ni Denji ang mga pangarap niya. Ibinigay ni Pakita ang sariling puso niya kay Denji, para matupad nito ang pangarap na magkaroon ng normal na buhay. Nagulat ang zombie devil nang makita si Denji na buhay pa. Agad nitong inutusan ang kanyang mga alipin na tapusin siya. Pero bago pa siya malapitan ng mga zombies, hinayla ni Denji ang cord ni Pakita na ngayon ay bahagi na ng katawan niya. Biglang narinig ang malakas na ugong at sa isang iglap, naging chainsaw devil si Denji. Tinalon niya ang zombie devil at nasugatan nito ang mata. Mabilis siyang itinapon ng kalaban at pinagtatapunan ng mga zombies. Habang palapit ng palapit si Denji, nagsimulang matakot ang zombie devil. "Lumayo ka, huwag kang lumapit, tumigil ka dyan, halimaw," sigaw nito.
Pero tuloy lang ang walang habag na pagpatay ni Denji hanggang sa tuluyan niyang pinulbos ang zombie devil at winakasan ang lahat ng natitirang zombies. Kinabukasan, dumating ang grupo ng Public Safety Devil Hunters. Ang kanilang leader na si Makima ay yamakap kay Denji, at bigla itong bumalik sa anyong tao. Inalok siya ni Makima na mabuhay bilang tao at aalagaan siya, pati na pagkain niya. Dahil gutom na gutom si Denji, labis ang tuwa niya. Sa loob ng sasakyan, ipinakilala ni Denji ang sarili niya. Sinabi naman ni Makima na nasa pangangalaga na siya nito, at kailangan niyang sumunod sa kanya. Binigyan siya ng coat dahil wala siyang pangitaas. Nang kumalamang sikmura niya, sinabi ni Makima na siya na ang bahala sa pagkain niya. Dahil sa kabaitan at ganda ni Makima, unti-unting nahulog ang loob ni Denji sa kanya. Habang kumakain sila, muntik nang mahulog si Denji pero nasalo siya ni Makima. Ipinaliwanag niya na nauubos ang dugo niya kapag ginagamit niya ang mga chainsaw. Nalungkot siya sa pag-alala na isinakripisyo ni Pakita ang sarili para sa kanya. Pero sinabi ni Makima na naamoy pa rin niya si Pakita sa loob ni Denji, na para bang nabubuhay pa rin ito sa kanya. Pinakain ni Makima si Denji ng udon noodles, parang aso. Nagtanong si Denji kung anong klaseng lalaki ang gusto niya. Sumagot si Makima, mga lalaking katulad mo, Denji. Labis na natuwa si Denji sa narinig. Dinala siya ni Makima sa Devil Hunters Headquarters. Ipinaliwanag nito na may mahigit 1,000 Devil Hunters sa buong bansa at maganda ang mga benepisyo. Binigyan siya ng uniforme at ipinakilala kay Aki Hayakawa, isang senior na magiging kasama niya para matutunan ang trabaho. Nainis si Denji dahil hindi siya agad nakasama kay Makima, pero sinabi nito na baka magbago yun balang araw kung magiging mahusay siya. Dinala ni Aki si Denji sa isang eskinita, at bigla na lang siyang binugbog nito. Sinabi ni Aki na dapat na siyang umatras sa trabaho dahil malamang mamatay lang siya sa mga devil. Nagalit si Denji, sinuntok si Aki at paulit-ulit niya itong tinadyakan sa maselang bahagi. Ayon kay Denji, wala siyang pake kung mamatay siya basta makapamuhay lang siya ng normal at may makain araw-araw. Sumagot si Aki na dapat layuan niya si Makima. Pero muli siyang sinipa ni Denji sa gitna ng mga binti hanggang mawala nito ng malay. Pagbalik nila kay Makima, inakala pa nitong nagkakasundo na ang dalawa. Ipinahayag niya na isasama si Denji sa team ni Power, isang makulit at pabigat na devil na hunter din. Ipinaalala rin ni Makima na kung susubukan niyang magbitiw, ituturing siyang devil at papatayin. Nang sila ay umalis, sinabi ni Aki kay Denji na minsan na siyang iniligtas ni Makima kaya siya nanunumpang maglingkod dito. Samantala, unti-unti nang nasasanay si Denji sa simpleng kaligayahan ng normal na buhay, gaya ng pagkain ng tinapay na may iba't ibang jam. Dumating sina Denji at Aki sa isang crime scene. Sabi ng pulis, may fiend sa ikalawang palapag. Ang fiend ay isang bangkay ng tao na inangkin ng isang devil, kaya iba sila kay Denji. Dahil nagkakaroon sila ng ulo at anyong parang halimaw. Sa halip na gamitin ang kanyang chainsaw powers, kinuha lang ni Denji ang axe at pinatay ang fiend ng mabilis. Sinabi niya kay Aki na gusto niyang gawing walang sakit ang kamatayan nito. Pero labis itong ikinagalit ni Aki, dahil minsan, buong pamilya niya mismo ang pinaslang sa harap niya ng isang devil. Sagot naman ni Denji, handa siyang maging kaibigan ng isang devil kung maaari dahil wala siyang kaibigan. Natahimik si Aki at iniwan siya. Samantala, masaya si Denji sa ideya na unti-unti niyang natutupad ang simpleng pangarap niya ng normal na buhay. Pagbalik sa base, ipinakilala ni Makima kay Denji ang bago niyang partner, isang fiend na nagngangalang Power. Magkasama silang nagpatrolya sa lungsod para maghanap ng mga devil. Pinagdudahan sila ng mga pulis, pero umalis din matapos ipakita ni Denji ang bagong badge niya. Habang naglalakad, ipinahayag na bago pa man maging fiend si Power, siya ay isang devil na kinatatakutan ng kapwa niyang mga devil. Naunawaan ni Denji kung bakit nahihirapan silang makahanap ng mga kalaban, at iniisip niyang sinadya ni Aki na ipares sila para mapatanggal siya. Biglang naamoy ni Power ang dugo, kaya mabilis siyang tumakbo. Ginamit niya ang kapangyarihan niya at bumuo ng malaking hammer mula sa sarili niyang dugo. Sa isang bagsak, pinulbos niya ang devil, pero sobrang gulo ang iniwan niya sa lugar. Dumating agad si Makima. Dahil natakot, agad na isinisi ni Power kay Denji ang lahat. Mabilis namang itinanggi ni Denji at sinabing nagsisinungaling lang siya.
Pero giit ni Power, ang mga devil hindi sanay magsinungaling, tulad ng tao. Naging mainit ang kanilang pagtatalo, kaya kinailangan silang awatin ni Makima. Maya-maya, natuwa si Denji dahil nakainom siya ng canned juice, isang bagay na dati pinapangarap lang niya. Sa pag-uusap nila, ipinahayag ni Power na mahilig siya sa mga pusa at galit siya sa tao at sa kapwa devil. May isa siyang pasang gustong iligtas mula sa isang devil, at sumusunod lang siya sa utos ng public safety para sa araw na yon. Para kay Denji, katawa-tawa ang dahilan ni Power, hanggang sa inalok siya nito ng isang pagkakataong mahawakan ang dibdib niya kung matutulungan niya itong iligtas ang kanyang pusa. Kahit inis kay Power, hindi makatanggi si Denji, nakatuon lang siya sa gantimpala. Habang nasa kotse, ipinaliwanag ni Makima kay Aki na ang mga devil ay ipinapanganak na may pangalan. At mas kinatatakutan ng pangalan, mas malakas ang devil. Ngunit duda pa rin si Aki kung may silbi si Denji. Samantala, dumating na sina Denji at Power sa bahay kung saan daw naroroon ang devil at ang pusa niya. Nagdasal si Denji na sana hindi na siya mapilitang mag-transform sa Chainsaw Devil. Pero bago pa siya makakilos, sinaksak siya sa likod ni Power at nawalan ng malay. Hinayla siya ni Power papasok at doon naghihintay ang Bat Devil. Ipinakita nito ang kanyang naputol na braso, nagawa raw ng tao, at sinabing gagaling lang ito kapag nakainom siya ng dugo. Sinipsip niya ang dugo ni Denji, pero nasuka siya at sinabing ang pangit ng lasa. Inihagis lang niya si Denji na parang basurang lata. Doon nagsimulang magmakaawa si Power, parilis ang kanyang pusa gaya ng napagkasunduan nila. Pero sa halip, kinain ng Bat Devil ang kanyang pusa sa harap mismo niya. Nag-flashback si Power, noong una, gusto lang niyang patabayin ang pusa para kainin ito. Pero habang tumatagal, natutunan niya itong mahalin. Nang dumating ang Bat Devil at dinukot ang pusa, pumayag siyang magdala ng tao kapalit ng buhay nito. Kaya ngayong nasaksihan niyang kinain ito, tuluyan siyang pananghinaan ng loob, at siya man ay nilamon din ng Bat Devil. Lumipad ang halimaw dala ang kanyang biktima. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, kumapit si Denji sa katawan ng Bat Devil. Habang nakasabit, naalala niya ang sakit ni Power at inihambing ito sa sarili niyang karanasan kay Pakita. Doon niya hinayla ang cord at muling nag-transform sa Chainsaw Devil. Sa unang atake, naputol niya ang braso ng Bat Devil, at nagsimula silang mahulog mula sa ere. Habang naglalaban, pinilit ni Denji na protektahan ang mga sibilyan. Kinuha niya ang isang kotse at ibinato sa Bat Devil. Pero mabilis itong gumanti at naglabas ng isang nakakabinging sound wave na dumurog sa paligid. Hindi pumayag si Denji. Hinayla niya ang cord para lumabas ang kanyang chainsaws, pero dahil sobrang pagdurugo niya sa laban kanina, ang lumabas lang ay mini chainsaw sa noo niya. Kahit kulang sa armas, nakipagsabayan pa rin siya gamit ang kanyang superhuman speed at lakas. Ginamit niya ang mga bituka ng Bat Devil bilang trap, umatake ng walang tigil, at lumaban ng parang baliw, lahat ito, para lang sa isang tsansang makahipo ng boobs. Pero sa huli, bumigay ang katawan ni Denji. Malapit na siyang makain nang biglang dumating si Aki. Tinawag niya ang kanyang kontraktong devil, ang Fox Devil, na agad na nilapa at pinugutan ng ulo ang Leech Devil, na iligtas si Denji. Pagkagising ni Denji sa ospital, bantay sarado siya ni Aki. Sinimulan siyang tanungin kung paano nga ba sila nauwi sa ganung sitwasyon kasama si Power. Kahit ipinagkanulo siya, pinrotektahan pa rin ni Denji si Power at tumangging isumbong ito. Sa huli, tinanggap ni Aki ang sagot niya, pero may kondisyon, mula ngayon, kailangan ng makinig ni Denji sa kanya. Pag-alis ni Aki para mag-report kay Makima, ipinakita naman ang kanyang simpleng morning routine, nagkakape, nag-aayos ng bahay, at lumalabas sa balkonahe. Samantala, si Denji ay masaya nang makakain ng almusal gamit ang lahat ng jam sa ref. Unti-unti silang nasasanay bilang magkakasama sa iisang apartment. Pero biglang dumating si Power, at pinasabog ang doorknob para makapasok. Ipinahayag niyang doon na siya titira kasama nila. Mas magulo pa siya kaysa kay Denji, nagtatapo ng pagkain kapag hindi niya gusto. Ayaw mag-flush ng toilet, at tumatangging maligo kahit umaamoy na. Sa wakas, nagkasundo sina Aki at Denji sa iisang bagay, pareho silang nauubusan ng pasensya kay Power. Ngunit para kay Denji, worth it pa rin. Habang naglilinis siya ng banyo, biglang pumasok si Power at umupo sa inidoro. Kalma lang niyang sinabi,
pwede mo nang hawakan ang boobs ko ng 3 beses. Nakuha mo na yan. Tuwa na tuwa si Denji, dahil sa wakas, matutupad na ang matagal na niyang pangarap. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video.